So, imagine po, Mr. DIY Store, okay, made me surrender. Ibig sabihin, naging pabalik-balik ako sa kanilang store, okay? So, paano nga ba natin gagawin? So, even sa iyong negosyo, ang tanong mo lang sa negosyo mo, how can I make my clients surrender to me and they will buy or they will avail to our services? Okay, Gilibers, mag-part 2 tayo dito sa book, The Art of Seduction. How to use seduction in your business. So, yan, pag-usapan natin. Part 2 na tayo, okay? Let's go, let's go. Okay, so sa lahat ng mga may negosyo, explore natin the art of seduction. Paano natin gamitin ang seduction para mas mag-grow ang business natin, okay? So, part 2 tayo. Simulan natin sa element of seduction. Ano ba yung element of seduction? So, sa first part po, diniscuss ko ang first element. Ang first element, revealan tayo, it's about you. So, the question is, how seductive are you as a business owner? And your business, how seductive is your business? Gaano ba ang nagigain na attractiveness o gaano ka-attractive ang iyong negosyo? So, yan ang ibig sabihin ng seduction. Okay? Now, punta tayo sa second element ng seduction. Ang second element of seduction is about your target. Yes, it's about your client. So, anong ibig sabihin ng second element? Ito po, according to the book, basahin ko na po, no? Sinulat natin. So, your target is the second element of seduction. And the actions that will penetrate their defenses and create surrender. Okay? So, tingnan natin, no? Ang ganda nito pag-usapan natin. Dalawa po. Ang target natin, ang mga customers natin, may defenses yan. Ibig sabihin ng defenses, eto yung mga reasons nila why they are not buying. Tama po, no? Ang sinasabi nila, defenses nila, hindi siya maganda, hindi ko siya kailangan, mahal siya, and marami pa silang mga defenses na hindi tayo minsan makapenetrate. Okay? So, now, para makapenetrate ka dyan, sa kanilang mga defenses, you're going to use seduction. Okay? Because pag na-penetrate mo na ang kanilang defenses, you are going to create surrender. And when they surrender, they will buy. Okay? So, for example, sa akin, no, ako kasi, napakadalang ko pong mamili. Hindi talaga ako namimili. I will not spend time going to a store para bumili. Pwede ako magpabili, tawag lang ako, bilhin nyo ako ng ganito sa mga assistants natin, sa team ko. Bilhin nyo lang ako to, bilhin nyo ako gano'n. Pero may isang store na nakapenetrate sa aking defenses and made me surrender. That is DIY, okay? So, Mr. DIY. So, imagine po, Mr. DIY Store, okay, made me surrender. Ibig sabihin, naging pabalik-balik ako sa kanilang store, okay? So, paano nga ba natin gagawin? So, even sa iyong negosyo, ang tanong mo lang sa negosyo mo, how can I make my clients surrender to me and they will buy or they will avail to our services? Okay? So, ganito po. According to the book, meron tayong isang strategy, yes, na makaka-attract sa ating mga kliyente. Dalawang bagay, okay? And this is seduction, okay? So, what seduction are you going to use? Dalawa po. First, use variety, and second, adventure. Okay? When you have variety and adventure in your business, you will make your clients surrender. Okay? So, halimbawa, ganito, variety. Kung mapapansin natin, lahat ng store, lahat ng business, they are using variety. Simple lang. Pizza, ilang flavors ang pizza? Milk tea, ilang flavors ng milk tea. Coffee, ilang klase ng kape. Burger lang, ilang klase ng burger. Di ba burger lang naman yan? Hamburger. Pero ang daming variety. People or business owner creates variety in their store. So, kaya kailangan, gawin mo ring strategy yan. Kailangan may variety sa store mo to create seduction. Kailangan ma-seduce mo ang clients mo because you have variety. Okay? So, second, adventure. Kailan may adventure din tayo. You have to seduce your clients because of the adventure. Example ulit natin.
Boracay. Ba't tayo nagpupunta ng Boracay? Dahil lang ba sa tubig? Hindi na ngayon, di ba? Because of the adventure. Bakit tayo nagpupunta sa LU? I went to LU nung few months ago lang. May client tayo doon, so nag-coach ako sa LU. Ba't tayo nagpupunta sa LU? Dahil lang ba sa tubig? No, because of the nightlife, because of the different activities, because of adventure na meron doon. Ba't tayo nagpupunta sa iba't ibang lugar? Sa resort? Dahil lang pa sa swimming pool? Hindi, di ba? Because of the different activities. Adventure. Variety and adventure. Yan ang paraan para makakreate ka ng seduction. Kaya sa negosyo mo, ang question, may adventure ba dyan? O basta uminom lang ng kape, tapos na? Basta may spaghetti ka lang, basta may burger ka lang, yun na ba yun? Kailangan may adventure. Kailangan may variety. Okay? So, reviewin natin ang ating negosyo. Perhaps, kaya walang seduction na nangyayari. Kaya hindi ka nakaka-penetrate sa defense ng iyong clients, kaya you don't make them surrender because you don't have variety and seduction. Seduce your clients. Okay? Let's go. Let's go. Kape po tayo. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar sa IMG Rockstar Community para makapag-invest ka na sa mutual fund at magkaroon ka na ng Kaiser. PM na sa personal FB ni Doc. Let's go, let's go!